Today, he joins us to share the words of wisdom and inspiration as our graduates and TESA completers prepare to embark on the next chapter of their lives. Ladies and gentlemen, it is my distinct honor and privilege to present to you our guest of honor and commencement speaker, Mr. Lloyd A. Luna. Morning. Sir President Adrian, the Board of Directors, faculties, teaching and non-teaching, guests, graduates, nasaan ang mga graduates? Palakpak! At saka yung mga parents, nasa po yung mga parents, palakpak din. Parang hindi ako sure kung masaya kayo sa nangyayari ngayon, no? Tinitingnan ko kayo, parang ang lungkot-lungkot ninyo. Masaya ba kayo ngayon? Yeah! Tingin ka sa katabi? Masaya ba yung itsura niya? Tayo mo nga, mabuti. Oo. Oo. I'm very happy to be here, no? Kung hindi po kayo masaya, problema nyo na yan, no? Kasi wala naman ako magagawa dyan. No, ako po in-invite na National Bookstore College, NBS College. Sabi ko po sa sekretary ko, lahat ng event na tatapat sa event ng NBS College, i-cancel mo. Sabi ng sekretary ko, sir, wala akong event, puntahan niyo na. So, ganun po kayo ka-special dahil board na board ako sa bahay, nandito ako ngayon. At since magandang gising ko ngayong umaga, sabi ko, mamimigay ako ng libro. Charge ko na lang po, sir, sa inyo. Ako'y mamimigay pero naka-charge sa inyo. It's an honor for me today to be here with you because special moment sa inyo. And hopefully, magkakwentuhan lang tayo kasi kailangan natin mag-usap. Okay? Sino ba dito nangangarap maging successful sa buhay? Pwede ko bang makita yung kamay na nakataas? Okay. Kung hindi, wag lang. Okay lang ha. Huwag nyo na itaas kung hindi kayo sure. Because nangarap niya ako maging successful nung ako ay bata pa. Pero hindi ko alam kung ano yung success. Sa lahat ko na hindi nakakaalam, at I'm sure karamihan sa inyo, kung hindi man lahat, ay hindi nakakaalam. Ang nanay ko po ay public school teacher at ang kanyang asawa na tatay ko. Sure po ako doon, ma'am. Although ay pinag-iisipan ko. But anyway, ang tatay ko po ay retired tricycle driver. Nagre-retire din yan. Kahit tricycle driver. So, hindi po kami mayaman sa probinsya ng Quezon Province, isang maliit na bayan. Wala naman kaming pangalan doon, malaking pangalan. So, all my life I had public education. Hindi ako nakapag-aral sa kindergarten kasi malam ko mag-garden kayo ay tamad ako. So, hindi ako nakapag-kindergarten. So, sa DSWD po ako napunta. Yung libreng yung pag hindi ka malagaan ng nanay mo, pinalagay sa care center. So, hindi rin ako nakapag-aral. Nung elementary ako public, nung high school ako public. Nung college ako, State University, they call it PUP. Parang UP. Muntik na, konting-konti na lang po, magiging UP na. And then I didn't know what to do. Tulad ng karamihan sa inyo, for sure, wala mo kayo masyado maraming idea pa sa buhay. But ganun din ako nung nag-aaral ako. Ang alam ko lang nun, magaling ako. Although hindi siya lumalabas sa grades ko dahil nung college ako, bumagsak ako twice. Kala ko kasi pataasan ng grade. Sa PUP, 1 yung pinakataas, 5 yung bagsak. Kaya tinarget ko yung 5. Kung mali ako ng tinarget. Huwag naman niyo akong husgahan dahil walang naman yung binagsak ko. Sobrang proud ako na bumagsak ako kasi nung time na yun sa buong klase, ako lang yung nakagawa. Lahat sila pasado. So, sabi ko, kaya niyo to. Dalawang subject ang binagsak ko, statistics. Yung statistics, ibinagsak ko siya kasi akala ko yung subject, yung pagbabahay-bahay, tapos bibilangan pala nakatira. Census pala yun, hindi pala ganun yun. May mga probability, mga ganyan-ganyan pa. Ikalawang subject na binagsak ko, parang excited kayo malaman ba? Kung sabi ko, engineering economy. Sabi ka nanay ko, bakit ka ba bagsak? Nanay, ekonomiya, bagsak, dadagdagan ko. Sabi nanay ko, sana next year gumanda na yung ekonomiya para pumasa na yung grades mo.
So yun yung gusto ko sa inyo. Alam nyo, kailangan nyo nilagay yung life in the perspective. Hindi ito basta mo lang dapat ginagawa sa buhay. Life is, you have to think about it. Because at some point, life will ask you to think about it. Unang pangarap ko, maging jeepney driver. Buti hindi nagkatotoo. Kasi kung nagkatotoo, siguro pagkatapos ko mag-graduation speech, mamamasada pa ako. Nakakapagod na. So napalitan ko yung pangarap ko, ikalawang pangarap ko, hulaan yung ano. Grab na. So, hindi, ikalawang pangarap ko, maging pare. Bago ako pumasok sa seminaryo, nabalitaan ko, pag may tsura ka, may hirapan ka. Sabi ko, Lord, I'm sorry, but I cannot. Igatong pangarap ko, maging professional musician. I was about to enroll in US State Conservatory of Music because yung parents ko conservative. Sabi ko, mukhang magkatulog naman. Nung nasa cashier na ako, doon ko naalala, mahirap lang kami. Wala pala akong mga tuition, mahal pala. So kalalakad ko, dyan sa may Espanya, napunta ako sa Santa Mesa. Doon ko nakita yung EUP kung saan nag-enroll ako na EC, Electronics and Communications Engineering. Nung high school ako, akala ko ang mathematics, mahirap na subject. Just, pagdating ko ng college, mas mahirap pala. So hindi ako naging jeepney driver, hindi rin ako naging pilot. Definitely hindi ako naging professional musician, although a couple of years ago, meron ako isang album na nai-launch sa Spotify. Huwag nyo na akong pakantahin, additional bayad yun. And then hindi rin ako naging engineer. Sa tingin nyo ako nag-engineer? Sa tingin nyo ba pumasa ako or hindi? Ha? Parang may trust issue kayo. Hindi po hindi nyo na alam kung maniniwala kayo sa akin. Oh, naging engineer ba ako? Yes! Hindi. Hindi ako naging engineer. Tayo niyo kung bakit? Ha? Hindi ako nag-board? Bakit ako hindi nag-board? Alam ko sa sarili ko na pag nag-board ako may itatanong. Sasabi ko sa nanay ko, Nay, 5 taon na akong board na board, dadagdagan mo pa ba? Pero hindi ako nag-board kasi natakot kasi ako na baka maging top-notcher ako. Hindi ako ready to. Pero ang totoong dahilan, hindi ako nag-board kasi alam ko na babagsak ako. Ang natutunan ko sa buhay, kung ayaw mong bumagsak, huwag kang mag-board. So hindi ako bumagsak, ang problema lang, hindi rin ako pumasa. O gano'n naman. Ano naman? Kumusta naman? Commencement speaker ako ngayon. Diba? Kasi nga walang iba, available, no? Lahat ng in-invite lang sikat. Ako lang yung available kasi ako yung hindi sikat. So, okay lang dito sa inyo. But you know, maray. Sir, okay ka na pa. Hintayin ka namin. Pag hindi ka patapos, hindi pa ako mag-deliver. But my journey started as someone na mahihayin. Sino mahihayin dito? Taas ang kamay. Sino yung mga hindi nagtaas, mga walang hiya ang tawag doon kasi mahihayin ang tawag. Okay. Kasi karamihan ganun, no? Especially yung level of confidence, minsan mababa, no? Alam niyo, na-observehan ko sa buhay, medyo pag wala kang sinasabi sa buhay, yung confidence mo parang mas mababa. Okay? So ngayon, patakasin yung confidence level ninyo kasi walang kinalaman sa status ng buhay. Dapat yung pagiging mahihayin, walang kinalaman sa status ng buhay. Okay? Especially if you're just telling the truth. Okay. So, nag-start ako bilang mahihayin, hindi talaga ako magiging speaker kasi mahihayin ako. Pero nabalitaan ko may pera dito, so nawala yung hiya ko. Isipin niyo naman kung magsasalita ako ito atin na lang. Nung nag-start ako sa speaker, syempre hindi pa ako magaling nun. Di ba? Di ba? So ang binabayad lang sa akin, Certificate of Appreciation. Yan, mga ganyan. Tapos ng mga 2 years, 5 years na ako speaking, nakamalag na ako 2,500, 5,000 per talk. Mga isang oras na talk yun. Tapos ng 10 years na ako sa business ng speaking, mas mataas na. Diba? Isang oras ka lang magsasalita, babayaran ka na. Diba? So ngayon, ang binabayad sa akin ng mga companies, pag ina-hire ako,
120,000 pesos per speech. Yun yung hindi ko makukuha ngayon. Obviously. Pero walang problema sa akin dahil hindi ko naman na kailangan ng pera. Yung asawa ko lang talaga yung mapilit. Kasi wala naman din sa pera yung kasiyahan sa buhay. Diyos ko, may mga kilala ko, ang yaman-yaman, ang dami-daming pera, ang dami-daming bahay, ang dami-daming properties, hindi makauwi ng Pilipinas. May mga successful yan na nagtatago eh. But anyway, I'm saying is, wala sa pera. Dami ko kilala, mayaman, malungkot ang buhay. May kakilala ko, walang kapera-pera, ang buhay nila mas malungkot. Kasi walang pera. So you have to be sure kung ano talaga yung magpapasaya sa inyo. Kung ano talaga yung magpapasaya sa inyo. Because hindi bibigay ng buhay sa inyo yung bagay na gusto niyo. At some point, you will have to stand up and get it for yourself. Ang unang trabaho ko, 2003, before ako makagraduate. In fact, nag-start ako mag-college ng 1999. Graduate ako ng 2022. Tama ba? Tama. 1999 ako nag-enroll. Graduate ako na 2022. Ilang taon niya? 23 years? 23 years. Nasa yung ating 3.82 yung average. Paki-compute nga. Kasi nahihirapan kami compute ilan. 23 years. It took me 23 years to graduate. Ganun ko kamahal yung course ko. Minaster ko siya for 2 decades. Thank you, ma'am. Eh, kumusta naman ngayon? Nagma-masters na ako. Diba? So, 23 years. Lahat ng nag-graduate ngayon, big sabihin, you're ahead of me. Way, way ahead of me. Eh, bakit naman ako kasi hindi ko graduate? Inassume ko kasi nag-graduate ako. Akala ko pag nag-enroll ka, tapos na-kompleto mo yung 5 taon, automatic graduate ka na. Kulang-kulang pala. Alam mo, nalaman ko na lamang na kulang yung mga grades ko. Nung naging part ako ng Philippine Air Force, wala rin naniniwala sa akin. Hiningi yung transcript ko, doon ko nakita, kulang-kulang yung mga grades ko, may mga incomplete pala ako. Diyos ko, nung binalikan ko na sa PUP yung mga subjects ko, yung mga nagtuturo, mga either namatay na or nawala na, kasi wala na sila. Saka yung easy, dissolved na sa course. Electronics engineering na lang ngayon. E paano ba naman hindi siya nag-graduate ako, nakalagay ko sa PUP website, one of the most outstanding alumni. Sabi ko, paano ako hindi graduate, ay alumnus ako. Ayun nga, ganun pa din. Kulang pa din yung aking TUR. So, nag-enroll pa din ako. Yun. Ako lang mag-isa, tinapos ko. Isa sa mga nagturo sa akin, kaklase ko na nangungopi sa akin, nung college ako. Baliktad. Ako pala yung nangungopi sa akin. But you know, it took me some time. My first job, in the office of the President in Malacanang. Bahala na kayo kung anong papaniwalaan ninyo, hindi nyo papaniwalaan dito. I work as a technical assistant in the office of the President. Ang presidente namin noon, natin pala, asap sa kayo sa Pilipinas, no? Ang presidente natin noon ay presidente siya eh, ha? Ang saya-saya ako. Kailangan nyo ba kung sino? Si Era. Si Jeremy. Hulaan na kung ano unang trabaho ko sa Malacanang. Ang mga kahula, bibigyan ko ng libro. Huwag mag-AI. Game. Ay, ganito na lang. Kaya dito sa stage, yung gusto ko sabi, ibubulong niya sa akin. Ano yung unang trabaho ko nung nasa Malacanang ako. First job. Game. Huwag niya ibulong sa katabi niyo, walang libro yan. Dito, akit sa akin, tapos ibubulong sa akin. Dali. Maganda, may exposure tayo sa FB Live. Huwag kayo magbulungan. Saka, ako lang alam kung mali kayo or tama. Dali. Hindi ko sasabihin kung ano sinagot nyo. Bilis. Dali. Yan. Huwag mong ilakas, bubulong mo lang sa akin. Dito. Yan.
Lang yan. Okay, mali. Mali yun, pero sige. O, sino pa? Kahit mali. Para lang hindi niya masabi kung ano yung binulong sa akin, janitor ako. Taas ng tingin sa akin ah. Ano niya? Bulong mo. Huwag kang mag-isip. Ano, janitor ulit, huwag yun. Document. Nagpa-file. Filer. Clerk, parang ganun. O, sige, nag-aayos ng document. O, sige. Yan, libro para sa iyo, pero mali yan. Isa pa. Grace, marami akong libro. Office flyers. Mali yan, pero sige, dahil sa effort, bibigyan mo pa din. Sino pa? Meron pa ako dito mga 24,000 books. 24,000. Kanang kamay ni GM eh. Mukha ba akong kamay? Mukha ba akong kamay paano? Halika dito, mali yung sagot mo, pero dahil sa effort mo, yan, sino pa? Kanang kamay. Parang iba yung tingin sa akin, kanang kamay mo eh. Yes! Translator or encoder. Encoder ako, sige, o, mali, pero sige, effort. Sino pa? Yung faculty gusto nyo rin madali ko, bulong nyo din sa akin, dali. Kasama, dito. Ang dami nyo opinion dyan mo. Messenger. Napaka-judgmental ng batch na to. Anong tinuro nyo dito? Sino pa? Pati yung nandun sa likod, sumama na kayo dito. Kung kaya nyo pang maglakad. Halika. Okay. Bodyguard. Yung babantay ako ganito maliit, yung magbabantay ganito rin maliit. Oo, hindi bro. Nakalimutan. VIP security. VIP security, iba din nasa isip ko lang. Oh, sino pa? Halika. Ito, nararamdaman ko mukhang tatama na to. Ano eh? Technical assistant. Hindi yun. Meron akong specific na trabaho. Entertainer. Entertainer. Dito kayo pa. Ano yung sabi mo? Entertainer. Entertainer. So pag nalulungkot si GMA, sumasayaw ako. Parang gano'n yung so sino pa? Malapit na ako ma-disappoint, guys. Come on. Ito ba yung representative ng faculty? Ano na kayo? Tagapalit ko ng neck brace. Hoy! Isang beses lang siya ng neck brace. At wala na ako na sa Malacanang. Parang ano to? In fairness, ako yung nagtulak ng wheelchair. Kung hindi yun. Hindi ako yun. O, last na lang ito. Isang ano. Ha? Sabi mo. Magtira pa ba ako ng isa? Hindi na ito. MC? Hindi. Baka may gusto ka sabihin, okay lang naman natin. Last. Yun na. Gutom na ako. Ay! Ang hirap. Ha? Dito ka. Whistleblower. Hello, Garci. Hello? Whistleblower. Okay, sige. Nakakatawa, no? Yung iba't iba yung pananaw ng tao, depende sa pag-iisip nila, no? Tapos they judge people simply by the way they look.
So walang nakasagot ng tamang sagot, ito ang tamang sagot. Human clicker. Pag nag-present yung boss ko ng slide, next! Ako yung tao na pumipindot ng enter para lumipat yung slide. Nakaka-proud ba yung job na yan? Hindi. Bakit ko alam na hindi? Walang award-giving body na nagsasabing Best in Clicking of the Year Award. Feeling ko hindi siya valuable, pero minaster ko ang pag-click ng PowerPoint. Bukod kay GMA, yung immediate post ko, pag nag-present, sobrang ganda niya mag-present kasi sobrang ganda ng PowerPoint. Ako nag-design, ako gumagawa ng effect, ako nagpipindot, ako nagbibit ng laptop niya, ako nagdadala. Sinisigurado ko yung immediate post ko, gwapong-gwapo sa stage. Yung trabaho ko na yun, wala nakakita. Probably wala nakaka-appreciate. But I did my very best. In fact, I mastered the art of clicking. And who knows kung ano mangyayari at the time, right? From being a human clicker, 20 years later, I would become the first and only Filipino to represent the Philippines in a Global Speaker Summit, the youngest board member of the Global Speakers Federation. The first Filipino to speak in the French and European Speakers Convention in 2019. The only Filipino to speak in the world's largest book fair called Sharjah International Book Fair in Dubai. The first Filipino speaker na nakapagsalita sa Professional Speaking Summit sa India. Kauna-una ang Pilipino nakapagsalita sa 4 na kontinente. North America, Asia, Europe. May isa pa plano ko, Antarctica yung next. Sabi ko yung mga penguin. From human clicker to a global speaker. Tapos messenger, VIP security, entertainer, whistleblower. Hindi niyo malalaman kung ano magiging future ninyo until ma-realize ninyo na yung future ninyo is simply the result and the product of what you do every day. The things that you do to build the future. That's why President Adrian said, master the now. I was just focused on clicking. I was just focusing on my boss being effective. I did not dream, huge dream. Because ako naniniwala kapag ikaw ay handa, kung anong darating sa'yo, matutugunan mo, any time of day, you can succeed. Not because you are the best in the group, but probably you are the most prepared. Minecraft. Oo, di ba? Tatandaan ko nun yung boss ko, isang isang event. Di ba ako ngayon may dala ng mga gamit niya, so lagi ako nauna. So one time in an auditorium, it's an event, I was sitting in front. Sabi ko, ito na, ready na yung presentation. Tumawag yung boss ko, sabi ng boss ko, hindi si Jemmy yung sumunod sa kanya. Sabi sa akin, Lloyd, nasa ka na? Sabi ko, nasa venue na. Yung PowerPoint ko, ready na. Ready na. Yung audience pa, kompleto na, kanina pa. Sabi ko sa boss ko, saan ka? Tagal mo ah. Sabi sa akin ng boss ko, ito nga masyadong traffic, baka malate ako. Pag nalate ako, ikaw yung mag-talk. Doon nagpanting yung pandinig ko nung narinig ko yun. Sabi ko, pambihira ka naman tatanggapin mo yung invitation, malilate ka. Papasahin mo yung mga tao dito na yung representative of the president. Anong klase ng gali yan? Ito yung part na hindi nangyari. Ang totoong nangyari, sige boss, ako lang bahala na dito. Di ba nga mahihayin ako? Mario, kasi anong ko? Ako ang nag-aayos ng presentation, hindi ako yung nagtutok. Mahihayin ako, remember? Alam niyo ba ang langit? Nung time na siya na mag-speak, introduce ng MC, introduce na siya ng MC. Hindi siya talaga dumating. So, sino na introduce? Our speaker for today, ladies and gentlemen, Mr. Lloyd Luna. Pakalakpakan yung audience! May mga sumisigaw pa!
yung lakad ko. Alam niyo yung lakad na ayaw mong makarating sa entablado? Yun yung lakad mo. Pero natutunan ko sa buhay, kahit anong lakad mo, kahit gano'ng kabagal, basta maglakad ka, darating ka. Alam niyo, after 3 days, pagdating sa stage, iba na yung audience. Pagdating sa stage, tayo ako doon, kabado-kabado, ako lang tingnan ko, yung upuan ko sa nakumalis, alam mo kung nakita ko, yung palo ko na iwan. Sobrang kaba. Pag tinawag ko yung palo ko, nung sumapi na ulit sa akin, nagsalamang ko, 30 minutes. Alam ko sa sarili ko na hindi nag-enjoy yung audience. Alam ko sa sarili ko na yung audience litong-lito sa speech ko. Tanyo kung bakit wala. Ako mismo litong-lito sa sarili kong speech. So pagbaba ko ng tablado, sabi ko sa sarili ko, ulitin mo pa, ulit ka pa. Madali lang sabihin na hindi mo ulitin, baka mapaya ako ulit eh. Pero alam nyo, may iba akong thinking eh. Baka ngayon lang to, baka maaaral ko to, baka pwede kong pag-aralan to, baka matutunan ko to balang araw. So nung hindi naman available yung boss ko, ako lang naman nag-talk, ayaw pa din sa akin ng audience. Ikatlong beses, yung boss ko, late na naman, ako naman nag-talk, ayaw pa din sa akin ng audience. Alam ko na ayaw sa akin ng audience, kasi yung audience, tayo ng tayo. Feeling ko, iisip ng ihi, kahit wala na silang iihi. Para lang board na board kasi siya sa talk ko. May mga audience ako minsan, hindi sila nag-yosi, pagkatapos ng talk ko, marunong sila mag-yosi. Kasi nga, lalabas sila, Diyos ko, hindi ko alam. Pero pagdating ng pang-10 beses, ayaw pa din talaga sa akin. Kasi hindi ko alam kung kailan ko nakuha ng tama. Hopefully ngayong araw na ito, nagagawa ka ng tama. Ano ang lesson na i-impart ko sa inyo? Maraming mga tao malungkot because they are trying to live their lives in the past. Hindi sila makamove. Marami silang regrets na hindi pa nila matanggap sa buhay na. So they are living in the shadow of their past. Hindi masaya sa past. Tayo nyo bakit? Kasi tapos na siya. May mga tao naman na sobrang forward to the future, na parang na sila hallucinate. Wala pa yung future, nandun na sila. Masyado silang advance. Natatakot sila pag-apply ng trabaho. Kahit hindi sila sure na matatanggap sila. Or, nag-apply sila, hindi naman sila sure kung yun yung gusto nila. So masyadong maraming iniisip in the past na sobrang nakakalungkot at nadi-disappoint ka kasi hindi pa nangyayari and yet your life is being spent in the future. Are you following? So this is the only moment that matters. Now. Here and now. I believe that whoever masters the moment is also the master of his or her life. Because the only thing that's most important for me is the present. Not the past, not the future. So huwag ninyo maliliit na trabaho because they serve as foundation for your success. Kahit wala nakakita sa inyo, gawin nyo ng tama. I-enjoy nyo kahit masakit. Lagi kayong maging masaya, lagi nyo hanapin yung maliit na kasiyahan sa isang bagay na feeling nyo mahirap. I-enjoy ninyo yung mga bagay na mahirap because one day, kapag ka naging okay na kayo, doon nyo ma-appreciate. Nabuti na lang, ginawa ko yung mga bagay nito. Okay? Lagi kayo maging masaya. At huwag nyo masyadong seryosohin ang buhay. Tanong nyo kung bakit? Tanong nyo kung bakit? Hindi ba ilang beses ka na nagseryoso sa huli iniwan ka ng niloko? Makapag-react para naman may nag-iwan sa inyo? Oh. Okay? Huwag nyo masyadong seryosohin ang buhay. Relax. Chill. Tanggapin yung maliit na trabaho. And, lastly, sino sa inyo ang mapayaw ng upuan? Dito. Dito upuan. Sino dito ang ano? Sino ang sino may experience na nakaupo na sa upuan? May experience na nakaupo na sa upuan. Yung nakaupo na sila sa chair.
May experience. Wala kang experience? Nakaupo kayo kung hindi nyo na-experience? Okay. Ang next question ko, sino dito ang last time, pinasalamatan nila yung upuan na inupuan nila? When was the last time na pinasalamatan yung upuan? Hindi kayo papasalamat sa upuan, ginamit-gamit ninyo, tapos hindi nyo pasalamatan? Ha? Di ba? Hindi natin pinasalamatan. Bakit? Akala natin share lang naman siya. Okay, may question ako sa inyo ngayon, and this is the last message, sana matandaan niyo. Ang chair ba reliable? Ang chair ba laging nandyan? Ang chair ba laging present? Maarte ba ang chair? Nakakapamimig ba siya kung sino upo at hindi upo sa kanya? Nagse-celebrate ba siya pag successful siya? Kapag failure siya, nagdadamdam ba siya? Chismoso ba yung chair? Yung tipong yung dalawang magkatabi upo, nag-uusap ba yan? Natingin niyo? Baka, hindi natin sure. But the thing is this, this is the question na itatanong sa inyo. Successful ba ang chair sa purpose niya? Bakit siya successful? I call it the chair philosophy. Successful ang chair kasi wala siyang choice. Wala siyang choice kundi maging successful. Alam niya na kung anong purpose niya, kung bakit siya ginawa, buong buhay niya, i-fulfill niya lang yung purpose niya. Walang reklamo, walang drama, gagawin niya lang hanggang sa masira siya. Sino ito yung mga tao? Mga tao? Hindi ako sure eh. Yung iba parang mo ang AI na yung iba eh. Ang mga tao ba successful automatic? Okay. Bakit? Kasi nalaman ko na hindi nagiging successful ang mga tao dahil sa sobrang dami ng choices nila na ibinibigay nila sa sarili nila. Nag-fail tayo because we have a lot of things to choose from. So ito yung gusto kong mangyari sa inyo. Sana, mag-focus na kayo sa isang gusto ninyo mangyari at tapusin ninyo. Ibigay ninyo lahat at tapusin ninyo bago kayo mangarap ng susunod. Ng susunod. Ng susunod. Successful ang share kasi wala siyang choice. Ang mga tao, so sobrang dami, walang nangyayari sa atin. Sino dito nagsiset ng alarm clock or yung cellphone nila, alarm, sa gabi? Nagsiset ng alarm. Ay, bali pala. Sino may mga cellphone muna bago nyo iset? Kasi baka mamaya malaki sa... Ano ang ginagawa? Sino ito yung kapag nag-alarm, gumigising sila? Or, pinipindot nila yung snooze button. Yung sinasabi nila sa sarili na 5 minutes pa, 10 minutes pa. Okay. Bukas sa umaga, mag-set kayo mamaya gabi. Bukas sa umaga, meron ako ipapagawa sa inyo. Pag nag-alarm yung inyong cellphone, gagawin nyo, tatayo kayo, babangon na kayo, tatayo, you go through the day. Kahit may option kayo na may snooze na pipindutin, tanggalin niyo yung choice na may snooze. Reject the snooze button, get up, go through the day. Bakit ko sinasabi ito? Because kapag nagawa ninyong mapagtagumpayan ang hamon ng isang snooze button na napakaliit pero lagi kayong natatalo. Amen? Pag napagtagumpayan ninyo yung habit ng maliliit na challenge na lagi kayong natatalo, magkakaroon kayo ng mindset na laging present at laging panalo. Sige. Congratulations to all of you. Hindi ko papanalangin na maging upuan kayo, pero ipapanalangin ko sana na maging tao kayo, na very clear yung choice nila sa buhay nila, paninindigan nila kung anong pinili nila, whether tama o magiging mali yung kanilang napili. And at some point, kapag may decision na sila ginawa, sana maging upuan na sila, na hindi ini-negotiate na kahit na ano. Pag nag-decide na kayo, gawin nyo na. Huwag na kayo mag-doubt, kasi every time na magda-doubt kayo sa sarili ninyo, lalo rin yung ini-increase yung chance na mag-fail kayo sa buhay. Congratulations and thank you. Thank you very much, Mr. Gloria Payne, for your inspiring message. We would like to
invite Sir Lloyd to join us still on stage as we invite also Mr. Adrian and Ms. Bea to present the Certificate of Appreciation. Yung binanggit po kanina, Certificate of Appreciation. But to follow the 120,000. Maraming salamat po and thank you very much. Our Asia's top 30 Filipino motivational speaker, Lloyd A. Luna. Nagising ba ang lahat doon sa ating inspirational message from Mr. Luna? Palakpakan naman natin once again. Graduates, the fruit of your diligence, discipline, and perseverance will now be reaped. You will now receive your diploma